Alam nyo, trending yung kwan na Trump at saka ni Siping sa buong mundo. Pero may lihim yan eh. Hindi yung tungkol sa Hormuz, hindi yung tungkol sa Taiwan, ang mga pag-uusapan nilang dalawa. Dahil sila lang dalawa mag-uusap eh. Sa closed door sila. Pero bago natin update muna ulit tayo sa sa Apayao. Kasi tila hindi yung Pampasipik ang nakakontrata sa Apayao eh. Kundi yung Monstera San Miguel. Ang plano ay yung magtatayo daw ng dam sa Abulog Apayao River. Ito eh, noong pang kalagitnaan lang ng ito 2025 eh. Kaya nga sabi ko, parang hindi Pampasipik ang nakakuha ng kontrata dahil siyempre, lang ito eh. Ang sinasabi ko nito, ganun ba kadali ang gumawa ng feasibility study? Pagkatapos ng feasibility study, ang gagawin, yung project study. Hindi ganun kadali yan. Sa pagmimina ng mga ginto, ay kailangan din mag-draining muna kung talagang gintong nila. Pero ang pakay kasi nila, hinahanap nila yung sinabi kong 40,000 to niladang ginto. 12,000 to niladang platinum. Pagkatapos, 80,000 to nilada na tanso ay pilak. 120 to niladang tanso. Naglaway na kagad itong putang inang na ito. Akala niya siguro nandoon yan. Pagkatapos 150,000 carats na diamond. Kasi may bakit siya nagmamadali? Ang kumontrata sa pagmimina ay ito yung Monstera Services Incorporation. Itong San Miguel Corporation. Kaya pala madalas magpunta itong kupal na Ramon Ang doon sa Apayao. At ang pakay ng Monstera San Miguel ay yung pagmimina at hindi gagawa ng dam. Hindi pwedeng pagsabayin ito. Kaya nga, gumagawa lang sila ng decoy. Na kung wari, dam ang gagawin, pero pala yung pagmimina. Ang mahirap dito ay uutang sila. Itong Pampasipik. Pero kung walang project study, hindi sila pautangin. Kung wala silang feasibility study at project study. At ang taong bayan ang magbabayad kung makakautang ito. Mabuti sana kung yung mga kinikita ng dam ay siyang ibabayad. Pero hindi. Ibubulsa na nila ito. Pagkatapos, ipaprivatize nila. Pero yan utang, magpapatuloy pa rin na tayo magbabayad ng mga mahihirap. Ito yung mga kalukuhan na itong mga putang ng mga na ito. Napakakupal na itong mga hayop na ito eh. Itong palibasa itong putang ng na ito eh. Namihasa itong gago na ito eh. Na ganyan na nangyayari eh. Yung mga itinatayo nilang mga railways, mga subway, yung mga airport. Tayo lahat ang magbabayad niyan. Bakit tayo magbabayad? Sila makikinabang? Ganun ba? Naku, kalaking kalukuhan itong mga animal na ito eh. Ewan ko lang kung ano kung napakahirap itong ganitong ginagawa nila sa bayan eh. Putang ina itong hayop kakakuang. Kinuha kita eh, pinakiusap na kita, ayaw lang gawin nung dahil kasabwat ninyo yung mga espiritu na yun eh. Putang ina, sisirain ko sana ulo mo eh. Talagang
Mangyayari yan. Ang, ang hiling ko yung puwang ka, sirain ng ulo, o di kaya yung maging lumpo ka na para matigil ka na Kaya nga, yung pagkuan na yan, gumagawa sila ng senaryo upang itong mga kuan na ito, may lihim nila yan. Mantakin mo, naghihirap na nga tayo. Ang init na ng panahon. Pagkatapos, ang kuan kasi, yung rainforest natin, kukunti na. Pagkatapos, sisirain pa itong putang inang ang na ito. Hayop ka, putang ina ka. Sinasabi ko na lang, hayop ka. Tapos itong bulot na ito, saan ka kumuha ng pambili ng helicopter? Kaya nga, lahat kayo, dahil yan lugar na yun ay banal, lahat kayo ay mapaparusahan. Tandaan ninyo yan. Ngayon, may nangyari ba sa mga investigasyon ni Kwan? Dahil ang sabi ko nga itong project na ito ay kung saan sila kukuha ng uutangin? Sa Asian Development Bank? O di kaya sa JECA? Ganun ba? Kung yun sa Kaliwa Dam, nung panahon ni Duterte, ayaw ni Duterte, gusto niya sa China yung BRI. Dahil may pakay din sila doon Hinahanap nila yung mga ginto doon sa Kaliwa Dam. Kaya nga, yung mga kwan na yan, yun ang sinasabi ko Yan, pupundohan ni Marcos yan. At yung pundo na yan, nanggaling yan sa flood control project. Kaya nga nagkandapalpak yun sa katitipid yung mga trabaho doon sa Ilocos. Nagkandapalpak yan dahil sa pagtitipid nila para diyan mapunta yun. Dahil nag-aalala sila pag nahati na yung Pilipinas wala na silang power Kaya nga, yung pangyayari ni Vince Dizon, itong putang inang kupal na ito na kuwan ng aso Yung hayop ka, kako. Yung wala namang nangyari sa mga investigasyon mo meron ba? Nagkagasto-gasto lang ang mga mahihirap. Saan kumuha ng kwan yan? Di galing din sa mahirap yung mga ginagastos mo. Putang ina mo ka, Vince Dizon. Putang ina ka. Pati ikaw, papakulong ko. Putang ina ka. Tandaan mo yan. Akala mo, ganun-ganun lang ako? Hindi mo ako kilala. Animal ka. Maski na ikaw ang putang ina ka. Talagang mabuti pa tumakbo ka na sa China. Kung hindi, makukulong ka, talagang ipapakulong kita hanggang sa mamatay ka na doon. Yung mga ginagawa ninyong pambubudol sa gobyerno, sa mga mahihirap natin dito sa bayan natin. Maliwanag na Asian Development ay ginagamit lang. At walang pinag-iba yan sa World Bank Ngunit may maliit na bagay ang hindi napapansin ng tao. Yan ang sinasabi ko Hindi kayo mapagpanuri. Kasi itong masasabi ko Paano naging ang head office ng Asian Development Bank ay nandito sa Pilipinas? Hindi totoo na yan May mga share dyan ng mga bansa katulad ng Japan, USA, China, Australia. Yan ang sinasabi dyan. Pagkatapos India, paano lahat niya, mula doon sa nakahiwalay yung Japan, pero itong na ito, mula dito sa USA, China, India, ay Australia, ay pangakwan yan, pag-aari ni Marcos yan.
Kaya hindi yung kwan ang pinakamalaking share diyan eh. Yung Japan eh. Kundi yung mga Marcos na yan. Itinatago lang yan. Kaya pala sinasabi mag-i-imbes ang Japan dito sa bayan, nagkakalaga ng 300 milyon. Pero utang pa rin yan. Oh, putang ina, ninakaw natin. Ninakaw ng mga Marcos, ay pag-aari ng bayan yan. Pagkatapos, uutang, tayo din ang sisingilin. Abay, katarantaduhan na yan. Yung senaryong nangyari sa Senado ay upang mailihim ang isa pang bagay na linuluto. Maaring ito nga yung malaya sila makapagkuhan na hindi mapapansin yung pagmimina nila sa Pudtod, Apayao. Bagamat sinasabi lang nilang dam, pero pagmimina yan. Hindi pwedeng pagsabayin kasi yan eh. Oh. Dahil sa dami lang itong putang inang bugok na Ramonang, lumalabas ang pamilya Marcos pa rin ang kwanyan, ang mamumunan, kuno. Oh. Pero, yung gusto kasing matulad yung mga Marcos na yan, yan ang pangarap ni Imelda eh. Maging parang Rothschild sila. Kaya nga walang pinag-iba ang mga Marcos sa Rothschild. At para magkakaroon din ng Holocaust, itong mangyayari sa bayan natin, gaya nung nangyari sa COVID. Kaya nga lang ay idadaan ito ng lockdown upang mapairal yung mga bakuna na wawalain ang diwa ng mga tao. Yun ang tunay na layunin ng AI, hindi yung robot yan eh. Anong kwan ng robot? Oh, kung hindi mo ikukwan yung ipoprogram, yung gawain nila, hindi rin kikilos yan. Yung mga AI na yan, kaya yung AI na Meta eh, umiwas sa akin yan dahil sabi ko, bobo ka eh. At parang gagawin zombie ang tao. O kung zombie ka na, di mamatay ka na. Maski na paano kung hindi ka napakanin. Yan ang mga trabaho ng mga Marcos. Yan ang gusto nilang mangyari dito sa bayan natin. Kaya kung wawalain nila ang diwa ng tao, magiging tayo parang robot. O, sunod-sunuran kung ano ang ibig nilang paggawa. Gaya ng sinabi ni Bill Gates, na sinasabi niya, hawak namin ang buhay ng mga tao. At nasa mga Bill Gates din ito ang pagpapasya kung ililigtas o hindi. Ito na kaya yung sinasabi na Hunta virus ng China. Oh, kasi balak talaga nila hatiin. Ngayon, ang katanungan, bakit kailangan gawin ito sa mga tao? Unang-una, yung pabawas na talagang oxygen. O pagkatapos, puputulin mo mga kahoy doon. Yung rainforest natin, ilan na lang ang kwan natin, yung Sierra Madre at saka yung kwan na lang. Pagkatapos doon sa bandang Mindanao, kwan na lang, yung ilan na lang yun nandoon na forest din. Kaya yung Sierra Madre na yan, dapat mapangalagaan yan at saka yung Apayao. Marami na rin lugar dyan sa Apayao at saka dyan sa Kalinga na wala nang kwan. Wala nang punong kahoy, mga kugon na lang ang tumutubo. Paano magbibigay ng oxygen yan? O, yan lang ang tanging para na magbigay ng oxygen. Yung mga yan. Kaya nga gusto nila magbawas ng tao. Paano yung init? O, yan ang sinasabi ko. Kaya nga, ang kwan naman kasi, ang pagkain ng halaman,
sa pamamagitan yung silent, yung parang yung kwan nila itong carbon dioxide, yung hininga ng tao, sobra-sobra na ang populasyon. Kaya nga yung mga isda dyan sa dagat, tumatabi na yan. Dahil kukulang na rin ang oxygen Alam ng Amerika, alam ng China yan Kaya nga, noong 1972 nga, nagkwan yan Nagpropose, may isang scientifico na nagkwan na tungkol dun sa climate change Dahil noon pa, nakakaramdam na sila ng pagbabawas ng langis Kaya nga nagpahanap si Marcos ng alternatibong fuel. Ito nga ang kwan. At yung natagpuan ni Scotia doon sa Philippine Deep sa Surigao. Pero paano makukuha yan? Unang-una, kailangan mo platinum. Dahil hindi kailangan na madumi yung kwan na yan. Hindi kailangan marumihan yung pagkukunan. Kaya nga yan, naglalaway ang putang inang ang na yan. Pero sila ang dami lang ng mga Marcos yan Kaya nga, yan ang tumatay yung aso-aso. Putang ina mo, aso-aso ka, Ramunan. Na gumaganap sa trabaho ng mga Marcos. Kaya nga, hinahanap na niya yung platinum na 12,000. Para kung sila makakuha, akala niya siguro may makukuha na nila yan. Yung deuterium na yan. Hindi nga nila alam kung saan kukunin yan Yung pagsira ng Monstera at saka San Miguel sa kagubatan ng Apayao ay lalo lang magdudulot ng pagbabago ng klima sapagkat ang lihim sapagkat bihira lang ang forestal area ng Pilipinas. Kaya nga itong putang inan to, inchik na itong putang inan to, talagang kupal na ito, talagang pinag-iinitan ko ito Dahil noon, kinuha na ako niyan May mga tiga-Apayao na napalapit ako sa kanila noon dahil may linuko itong mga tao na ito na ipinaisyuhan daw sila ng cheque. May bata pa, yung ina, karga-karga ng bata, karga-karga pa niya yung anak niya. Napunta kami ng PNB noon dahil nakiusap yung tao ko na yung doon sa yung kontrata kong maintenance. Yun ay boiler operator ko yun. Ewan ko kung paano na. Talaga noon pa, talagang gumagawa sila ng paraan para mapalapit ako dyan sa mga putang ng mga yan Ngayon, kinuha namin, kinausap ko yung barkada ko, ang ama niya yung tigahatid ng libro ni Marcos noon. Pumunta kami sa NBI, kinausap namin na yan, mga indigenous yung mga nitibo yan. Walang alam tungkol sa mga cheque yan. Ay binayad sa kanila, cheque. Doon daw sa Maynila palitan. Pumunta sila pero hinold sila dahil peke daw yung cheque. Anong magagawa sa mga tao na yan? Kaya doon namin pinaliwanag. Ngayon, sa naunawaan naman nung direktor ng NBI, kinuha na lang, iwawalay na yung kaso na yun. Pero kailangan dumaan muna sa MTC, yung Municipal Trial Court. Kaya ako napalapit dyan sa mga tiga-Apayao na yan. Nung makanyan, inimbitahan nila ako doon. Sabi nga umuwi na kayo, huwag na kayong matakot, ako nang bahala sa kaso nyo sa Caloocan, kako. Dahil doon dinala yung kaso na yun Ngayon, nung makuan yung kaso na yun, huwag na ninyo intindihin dahil ako, yung isang barkada ko, ay ang asawa niya, ay yung asawa ng ng barkada ko,
ay dating vice mayor ng Caloocan. Kaya nung panahon ni Asis George ito. Kaya, takot pa rin. Basta umuwi na kayo. Kaya pagkatapos bumalik uli dito, magpapasalamat daw sila. Isinama nila ako doon. Nagpunta muna kami sa Ruas bago tumuloy ng Pudtol. Ngayon, nung kwan na yan, kwento-kwentuhan, may pinakita sa akin na maliit na bato. Talagang kwan. Sabi ko, ano ito? Ipakwan mo nga, pakitulungan mo kami. Dahil hirap kami dito ng mga isneg. Di kinman ko, pinaasay namin doon sa UP. At 14% ginto. Yan, sabihin ko sa inyo ang totoo. Yan ang pinaglalawayan ni Ang. Pero yan, wala nang ginto doon. Dahil yan, nalusaw na lahat yan. Umilalim na yan, inalis na doon. At alam ko, yung matanda doon sa napagkikita doon sa tuktok ng tower ng Twin Tower. Doon sa New York yata ito, Chicago. Ay si Lula Inca yun. Yang Lula Inca na yan, nakakasama ko yan noon. Nung panahon ng na yung mga bago mag 2000. Kwan yan si Lula Inca doon sa Bicol. Ngayon, nung kwan yan, nakiusap sa akin, lakarin ko yan. Di inasikaso ko. Tako, malaking gastusin ito. Baka hindi ko kaya. Ngayon, nagtataka ako. Bakit ako kinuntak ng incheck? Nagkita kami doon sa Saburi, doon sa eskolta. Hindi ko naman kilala yung mga yan. Di pinagbigyan ko. Ngayon, inaalok nila ako. Unang alok nila sa akin na sasahuring kuno ay 35,000 isang buwan. Hindi ako kumibo. Pagkatapos, sige, last na ito. 50,000 ibibigay namin sa iyo. Pagkatapos, ang isa pang kwan nila sa akin, bibigyan akong service ko na Toyota Land Cruiser. Yung punggok noon. At pag permahan ko lang daw yung kontrata na yon, kinabukasan darating yung sasakyan sa akin, naka-plastic pa daw mga upuan. Sabi ko naman sa kanila, kakausapin ko muna yung mga tao. Mahirap yan, kako. Hindi ko kilala yung mga inchik na yan, paano nila ako kukunin? Paano nila ako kukunin? Dahil ang kanya sa akin, doon sa Cagayan, yung opisina ng Taggat. Alam ko yung Taggat na yan may koneksyon kay Enrile. Isisirain nila yung kwan na yan, yung mga rainforest doon. Kaya doon kinausap ko yung mga tao. Sabi ko, hindi ko kayo kayang ibenta. Dahil sinisimulaan ko na noon binigay ko sa kanila ang dapat kong ibigay. Ako hindi ko kayang gastos na yan, kayo na lang. Umanap na lang kayo, kako, dahil malaki yan, magdidrilling pa kako. Yan ang pinaglalawayan ng putang inang Ramong Ang na yan. Dahil natatakot silang maunahan ng Amerika. Dahil yung hati na yon, northwest doon sa Amerikano, southeast naman sa China. Hindi natuloy yan. Pero iniimbitahan pa ako ng kanyan, ng isang Malaysian. Nagtataka ako, bakit ako kinukuha na nila? Itong Malaysian na ito. Hindi ko pa alam yung kung na yan, hindi binoon Ang sabi sa akin nung Malaysian, yung chancellor ng Malaysian, ayusin mo yan. Di ngumiti lang ako. At pag naayos mo lahat ang papilis niyan, magbakasyon ka sa Kuala Lumpur ng 1 linggo. Pagkatapos, pagkaraan ng 1 linggo, pupunta tayo sa Russia. Doon ka mamimili kung ano equipment na gusto mo. Dinatawa lang ako. Bakit Russia? Ako. Yan ang kwang ko. Isang mga
naging katanungan sa akin noon. Kaya hindi ako pumaya. Hindi ko na inignore ko na lang sila. Kaya yung paglitaw ni Bato de la Rosa sa Senado ay isa pa rin senaryo ito eh. Pero kung titignan mo maigi, kasi nakamaskara lang ito eh. Kung titignan mo maigi, yung pangalang Mau, ewan ko kung Esplana yata yun o ano. Kung titignan mo maigi, pag minaskarahan mo yun, paaring siya si Bato. Kaya nga sabi ko, suriin ninyong maigi. Yung putang ina niyang Bato na yan. Paano nawala yan? Oh, imposibleng wala makakakita kung paano tumakas yan. Imposibleng hindi siya susundan. Kaya nga, yung mga yan, kasi wala na silang paraan upang wala, tapos na yung mga nila, hindi pa rin naniniwala ang tao. Katulad yung sa Tuboso. Yung Tuboso massacre yan eh. Talagang pinatayan ng mga dahil ang mga nag-uutos diyan, mga maharlikang general. Dahil gusto nila yung martial law. Ngayon, pag i-martial law nila, di mapipilitan lahat, naka-lockdown na naman, yung mag-i-ineksyon sila. Yun ang papunta na naman tayo ng AI. Mawawalain nila yung diwa natin para sunod-sunuran. Pagkatapos, ang maninirahan na dito, yung mga dayuhan na. Yan ang talagang Kaya walang pinag-iba ito sa Rothschild, parang holocaust ng gagawin sa atin. Kaya lang, hindi sa pamamagitan ng incinerator, hindi susunugin yung tao. Ganyan yung kawalang yan, Rothschild. Ganyan din ang kawalang yaan ng mga Marcos. Dahil sa nagigipit ang pamalaan, gaya ng sabi ko, ng planong ibagsak ay martial law sapagkat loose command na tayo. Walang tumatayong namumuno. Kung kaya binubuhay na lang ng mga maharlikang general ang MPA. Kaya nga, ang senaryong ito ay upang magkagulo ang bayan. At ang planong hatiin ang bayan sa dalawa. Ito nga yung sa Amerika at sa Kwan. Iyan ang pinagmimitingan nila kung paanong gagawin nila. Iyan ang mga sikretong detalye. Dahil sila, naka-close door silang dalawa lang ang nag-uusap. Pero may sikreto yan kung bakit nila ginagawa yun. Noong ko pa sinasabi na may puwang, yung kumbaga sa butas, ang bansa natin sa pamumuno. Dahil luskumang nga tayo eh. Sa madalit sabi, kawalan ng pamumuno. Kung kaya may kakulangan sa direksyon at pilit nitong pinagtatakpan ng mga senador at mga congressman. Kaya nga ikukuha nila na magkaroon ng federalism para gawing prime minister daw kung sino mang Herodes na yan. Siyempre, kasabot din ang mga maharlikang general. Ito'y nagdudulot ng kaguluhan at kalituhan sa bayan sapagkat walang magbibigay na malinaw na utos at pagsasaayos ng mga pasya na masasabi natin kawalan ng taong may kakayahang gumabay at magpatupad ng mga desisyon. Yan na nga. Kaya nga, hindi malaman kung sino ang tatay ng presidente. Executive, si Recto. Ito naman si Gibo. Pumapapil din. Pagkatapos itong si Ang, pumapapil din. Halos lahat, mga papel di hapon na. Nahati tayo sa tatlong pangunahing punto. Ang dating leader ay bumibitaw kapag ang kasalukuyang bansa ay naging abala sa sarili nilang mga isyo o nagiging
makasarili. Wala silang iniisip kundi yung sarili nilang kapakanan at hindi yung kapakanan ng mga hihirap ng bayan. Kaya hindi nito kayang pasanin ang mga tungkulin tulad ng pananatiling bukas ang kalakalan at pag-iwas sa krisis sa pananalapi. Kaya kaya tayo, papunta na tayo sa stagflation. Kung yun, sabi ko lang noon, pag umabot na tayo ng yung pera natin kontra dollar ay 60 na, papunta na tayo sa recession. Pero mas malala itong stagflation. Oh. Kaya siguro ang mangyayari dito, pag nangyari yan, 65 kada piso magkukuha na tayo may mga tao nang papasukin na yung mga kwan na yan, mga malalaking grocery. Talagang mangunguha na sila ng kanila dahil magtatagutom talaga. Yan ang sinasabi ko. Ang bagong leader ay hindi maaring ito nga yung hindi siya nakahanda sa bandang kwan natin, bansa natin. Kulang ang kapasidad o maaring walang balak akuin ang malalaking responsibilidad. Kasi may hirapan tayo Sinong kung kagad niyan? Tatayo kung ganyan na nasa krisis. Kaya nga na kukuan ako Itong bansa natin talagang hirap na ito. Ang kawalan na namumuno ay maaaring magbunga ng kaguluhan ito. Kaya nga, sinasabi ko na nga ang gulo-gulo na nga ngayon Hindi lang sa krisis, kundi pati sa ekonomiya Anong gagawin natin ngayon? Kaya yan ang pinag-uusapan nila kung paano nila papasukin itong Pilipinas. Kaya talagang itong putang itong Trump na ito at saka Xi Jinping na ito natatakot kasi ito Kaya naman pag-uusap ni Trump at Xi Jinping para sa pagpapaayos ng planong hatiin ang bansa. Gaya na nangyari sa Germany. Yung East Germany sa Russia, yan ay komunista. Yung sa West Germany, demokrasya, yan ang sa US. Ganyan din yung South at saka North Korea. Nahati din. Yung North, komunista, itong South, demokrasya. Ngayon, isa pang pinagtatako ko, itong Secretary of Treasury, si Besant. Kasi nagpunta muna siya sa Japan Anong gagawin niya? Anong ginawa niya sa Japan? Di may koneksyon nito. Na kung maaari, wag makikialam ang Japan sa balak nilang gawin na pagsakop sa Pilipinas. Paghahatian nila ng China at saka US. Kasi itong kwan na ito, maaari makagulo ito dahil yung apo ni Marcos ay yung emperor ng Japan Kaya, noon ko pa sinasabi, si Marcos talaga nakakulong na. Ayaw lang akong paniwalaan, pero makikita naman ninyo, ang lalayo ng mga mukha niya Gaya ni itong yung kupal na bato. Kaya may nagsasabi, kaya daw na, pinakasip daw na kanlungan niya, yung Iglesia ni Cristo. Pero hindi yun yung Mao nga yung sinasabi, Mao parang Mao Zedong Pero itong naman, itong Chinese official naman ito, na ng mga Chinese economic advisor nilang ni Xi Jinping, ay nagpunta naman sa Korea. South Korea, bakit doon siya nagpunta? Maraming katanungan dito Dahil may kaugnayan ito doon sa ekonomiya ng Korea
Ang tumulong sa Korea ay ito nga si Kwan eh. Ito nga mga Marcos eh. Kaya Kwan, pinabagsak naman niya ang Japan. Ngayon, si Kwan naman, si Marco Rubio, ito yung Kwan eh, yung executive secretary ni Trump eh. Pagkatapos pumunta daw sa Beijing, nagpalit ng pangalan kaya siya nakapasok. Ano ba ang dahilan ng bakit kwan dito? Ano ba talaga ang dahilan bakit gusto nilang hatiin ng bansa natin? Ito nga yung deuterium at saka yung sovereign wealth. Yan. Kasi, ang pinagtataka mo, bakit 12 C-17 na kung ito, malalaking eroplano ito eh. 12 ang pumunta doon. Ang sabi, may mga sakay daw na sarili nilang sasakyan. Ito mga Amerikano. Hindi. Pagpalagay mo, may sarili. Parang decoy lang yan. Ang sabi, 50 hanggang 70 peraso daw na mga sasakyan na dinala doon. Pero hindi. Kasi pag ang isang bansa, ang isang leader ng bansa, bumisita sa isang lugar, sa isang bansa, ay pananagutan ito ng bansa ngayon eh. Sila magbibigay ng ng mga kailangan eh, katulad ng na yan, security at saka yung logistic na yan, yung sasakyan. Sila lahat ang magpo-provide lahat yan. Pero bakit niya dala-dala yun? Kaya yan, decoy lang yan. Katulad yung ginawa doon sa Apayao. Decoy lang yun. Sasabihin dam, pero magmimina. Matagal nang gawain ng Marcos yan. Gumagawa sila ng project. At yung mga ganyang mga dam, itong ng kinuha nila, yung style ng putangin ng tabako, yung magnanakaw, yung nabilanggo, doon sa Switzerland, presidente ka, nabilanggo ka, di kaya nga kakahiya, tatak mo na yan. kaya nga, ang alam ko niyan, dahil pinag-aralan ko yung ginawa ng France eh. Dahil nga doon sa kinukuhanan nila yung dahil may treasury note na yan eh. Yung France na yan eh. Na mga treasury note na nagkakahalaga ng 12,000 toneladang ginto. Ngayon, ang sabi, kasi hindi mo pwedeng ialis yung sa Federal Reserve Bank. Yun ang katwiran nila eh. Pero hindi totoo yan eh. Kung talagang iyo yan, dadali mo sa inyo. Pero yan sabi, ibinenta na lang niya yung mga ginto doon sa Federal Reserve Bank at papunta dito sa dito sa at nung ibinenta nila yung Treasury Bank para bumili ng ginto sa Europe. Yan ang nila. Kaya nga, hindi yun ang totoo, kundi yung treasury note ang ipinalit nila. At bumili sila ng ginto doon sa Europe. Maring COMEX yun. Ngayon, nung yan, at saka nila dinala sa nila. Ngayon, sino may-ari ng treasury note na yan? Hindi mga Marcos yan. Sinasabi ko, hindi pag-aari ng mga Marcos yan. Yan ang isang problema ng China. Kasi yan China, may mga custodian account yan, yun sa Belgium at saka kuwan. Kaya yun naging puhunan. Kaya kung nga sinasabi, naging superpower ang China dahil sa kayamanan ng Pilipinas. Kaya nga pag ginahanap ko yung ginto, bakit ipiniperwisyo nila ang bayan?
Kung hindi, yung mangingisda natin. Akala mo kung mga sino pagkatapos, itong putang inang tong, yung Mentong Chu, o Laurel. Akala mo napakatinunin yung mga inchik, mga putang ina nyo, magsilayas kayo dito. Yan ang sinasabi ko na lang sa inyo. Wala kayong kwan. Hindi namin kayo kailangan dito. Kaya ganyan ang ginawa ng France. Ngayon, may isa pang kwan isa pang bagay na dapat ninyong pagtakahan Itong ang Germany, paano siya nagkaroon ng ginto? Paano nagkaroon ng ginto sa Federal Reserve Bank samantala nagkagera yung dalawa? Yan ang sinasabi ko. Mga lihim na kwan. Yan ang mga pinag-uusapan ni na kwan ni na shipping at saka kwan Kaya maari, yung kwan na yan, decoy lang yung kinarga nilang mga kwan dyan, mga sasakyan, pero kung wari, iiwan yung bilang kwan dyan, yung mga itong eroplano, ibang eroplano, pero yung iba, ikakarga ito. Dahil yung ang pakay ng kwan dyan, bibili ng Boeing. Pero bibili ng Boeing, dinala na nga ninyo doon Yan ang sinasabi ko Imbis na sa Pilipinas, yung pabrika ng Boeing ay nandito, dinala ninyo yan sa China. Hindi ba? Maski na yung F-35, dinala ninyo sa China yan. Paano gagawin ninyo ngayon? Anong palusot ninyo ngayon? Dahil alam ko yan. Kaya itong putang ng Trump na ito, at saka si Siping, talagang tao ng mga Marcos yan. Na-alerto na kasi ito si Ang, kaya gusto niya ito mapuntahan. Itong Apayao. Yun na nga sinasabi ko. Paano nagkaroon ng kwan? Bago magkagera, nagkaroon ng ginto sa Federal Reserve Bank, yung Germany. Di lumalabas, senaryo yung gera na yan. Pero ang dami namatay. Yan din ang gustong mangyari ng mga Marcos. Patayin ang mahihirap dito. At para manirahan dito, Amerikano at saka kwan na. At saka mga inchik na. Akala nila, kaya nilang buksan. Yan ang problema nila sa akin. Dahil ako lang ang nakakaalam kung saan nakatago yan po na dalawang maliit na barko na naglalaman ng mga treasury note. Yan ang nagiging problema ng Amerikano. At yan hahabulin ko yan China na yan. Hindi pwede yan. Ako, pwede ko lang, pero gagalaw ako. Kasi ang problema nito, pag nanakaw ang ginawa ng mga Marcos. Bakit? Kanino ba nakapangalan yung mother account? Ang dami dyan, si TBM. Pinakita niya sa akin yung account niya talaga. Binubusisi ko nga Yan ang nagiging problema ng mga Marcos. Kaya yan, dyan isasakay sa C-17. Yung cargo kasi yan, cargo plane yan Malaking eroplano na kumakarga ng 1 tonelada. Ay 1,000 tonelada. Kaya alam ko, ang nasa China, mahigit na, mahigit na 5,000 tonelada ang naipalit ng mga Marcos diyan sa pamamagitan ng shipping. Dahil yan, kung custodian account, pwede mong gamitin muna yan pansamantala, yung mga pera na yan. Yung utang, pagkatapos, gagamitin mong puhunan. Ganyan na nangyayari sa Pilipinas. Yung utang nila, pero gagamitin nila ang puhunan. Kaya yung mga nasa bangko dyan, yung mga naglalaki ang bangko dito, malaki ang pera natin dyan. Halos trilyon nang inaabot. Ilang bangko malalaki yan. Alam ko, franchise lang ang mga bangko dyan. Pero yung main na yan, halos trilyon na.
nakakuha na ng pera ng mga mahihirap dyan. Nasa swift code dyan. Kaya hindi mo pwedeng galawin. Pero pinakialaman ng mga anak ni Henry C. Oh, yung BDO, Bangko de Oro. Kaya nga, ang laking problema ng mga Marcos yan. Kasi, sino ko pa sinasabi, bukas na yan. Oo, bukas na. Pero paano gagawin nila? Sino nakakaalam ng password? Sino nakakaalam ng kasagutan ng password? Pagkatapos ipapaliwanag mo pa kung ano yung vault number. Binibigay ko na yan, pero yung password hindi ko maibigay-bigay. Kaya nga sabi ko, bukas na yan. Maliban na lang, kung alam mo na yung password, makukuha mo. Kaya nga, ang hinahanap nila sa akin yung ID ko eh. Oh, malabo yung ID ko. Mas kinakunin ninyo ID ko, hindi ako siraulo na gagamitin yun. Paano? Perma ko. Susulat, hindi susulat, susulat, hindi susulat. O, ang labo. kaya nga tinatawanan ko lang kayo eh. Kulang pa kayo dito. Sinasabi ko sa inyo. At saka hindi, meron na akong bibigyan ng authority na siya ang piperma. Hindi yung perma ko. Pagkatapos ipapakita niya sa akin kung ano yung mga account na yun. Dahil yan, baka yan makuha ng iba. O, mga tuso itong mga Marcos na ito, itong Committee of 300, mga tuso yan. Kaya kailangan gamitan mo din ng utak yan. Akala siguro nila, yung utak ko nasa talampakan ko. Kayong utak nyo nasa talampakan nyo eh. O ano ngayon ang makukan nyo? Kaya ngayon isang kuwan ko dyan ha. Sa Paris, meron sa kunyata eh, may na 400 yata yung nasa 400 tons na toniladang ginto ang nasa Federal Reserve Bank ng New York eh. Oh. Pero lahat yan nasa Fort Knox. Yun lang may authority. At ito namang kwan, in Germany, meron din gold bullion certificate doon sa Paris. Oh, magkalaban niya sa gera, paano nagkakwan yan? Kaya nga sinasabi ko eh. Gagawin na. Gusto kasi ng mga Marcos, matutulad sila sa Rothschild na kwan. Buhay ako, paano niliw ako pa iikutin? Sinasabi ko na sa inyo, hindi ninyo ko kayang paikutin. Ang laking pera niyan. Oh. Hindi, kung ako lang swapang, nakatulad ng mga Marcos, walang magagawa sa akin ang tao. Kaya nga inaalok ako ng 7%, nung sabihin ko, saan mo dadali ng 93%? O hindi ba tabi? Di ba Rosita yung pangalan na ginamit nyo? O putang ina nyo. Kaya nga, sasabihin ninyo sa akin, wala ka nang pakialam doon. Bakit wala? Putang ina nyo, ako pang walang pakialam. Talaga mga kupal talaga ito. Kaya yan ang tinatanong ko. Ngayon, hindi natupad. 2012, nung ikon niya ng Germany, yung gold, pinadadala na doon sa kwan. Kasi hindi pwedeng hindi dalhin sa central bank nila yan. Dahil nag-expire na yan eh. Kailangan dalhin na doon. At yan ko na, kaya may mga lumalabas dito ng German ban. Oh. Dahil, bukod yan, isinanla nila sa kwan, pagkatapos may isanla yung mga ginto na yan doon sa Federal Reserve Bank, nakapagkwan sila ng pera nila. Kaya nakabayad ng utang yung war damage ang Germany noong World War II at saka yung mga nakaraan. Kaya ganyan na wala kayong alam na sekreto. Ganyan ang ginagawa. Pero ang nangyari ay pinalitan mga bago na yung bagong kwan na yung mga ginto eh. Yung ginawang bago na yung pagkakaayos niya, yung
na minting niya. Napalitan na rin ng hallmark. Yan ang tinanong ng bakit. Dahil yung mga serial number ay nabago eh. Ang sabi nila, kailangan baguhin na para sumunod sa kwan. Kaya yung kwan na yan, repatriated ni kwan yan eh, na mga ginto eh. Kinukuha na nila. Pero ano na kwan sa kwan? Sa Germany, ano nakuha lang nila? Yung may kita 400, ang nakuha lang nila ay 5 tonelada. Hanggang ngayon. Kaya yan ang question nila. Hinahanap na ng German government yung kwan na yan, mga ginto na yan. At paano nagkaroon ng ginto yan? Di yung mga Hapon. Kaya nga may mga German lager ang mga opisyal noong gera dito eh. Bukod sa German lager, yung technological transfer. Katulad mga Mitsubishi na makinarya na kwan na ikunan nila sa barko. Nakagawa sila ng barko. Nakagawa din ng carrier. At nakagawa din ng submarine. Mga eroplano. Dahil nga dyan sa ikunan nila. Pero bakit sa Paris? Ano naman yung sa Paris? Hindi rin may bigay-bigay. Di yung ikukuha nila sa Paris o nagastos ng Paris yung mga ginto na. Kasi yung pagbabago, ginagamit na nila noon yan. Maaaring binibenta na ng Amerika. Nung mamatay si Marcos, akala nila wala na maghahabol. Hindi nila alam buhay ako. Paano yan? Yan sinasabi ko, buhay ako. Kaya nga yung sa kubig noon eh, ang nakalagay doon sa programa nila eh, kill the old man. Ako yung old man na binalak nilang patayin. Pinatay ninyo ako. Bakit buhay ako? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi kaya hindi ko masyadong tinututukan yan. Dahil maraming gumagaya eh. Na sasabihin silang may-ari. Di, kayo palang may-ari, di kunin nyo. Yan ang katwiran ko sa kanila. Kunin nyo. Bakit hindi nyo makuha? Bakit antayin ninyo ako pagkatapos sa angkin ninyo? Hindi ba? Kinditan niya grass. Putang ina ka. Pagkatapos di pa Holy Spirit ka pa. Ulul. Putang ina ka. Anong Holy Spirit na napunta sa iyo? Putang ina ka. Kaya nga, kung ano-ano na lang ang kwan nila, pagkatapos itong Recom, siya daw may-ari ng deuterium, siya daw makakapaw, bukas ng deuterium at saka divine wealth. Di buksan mo, problema ba yan? Inyo pala di kunin nyo, yan lang naman ang katwiran ko. Ang babaw ng katwiran ko. Kung inyo, kunin nyo. Kaya hindi ko pinakikalam masyado yan, dahil ang daming pumapapili, sa tayo itong putangin ng itong panhelen na ito, scammer. Nag-victory party na kayo, bakit wala kang may bigay? Di ba? Kailan pa kayo nag-victory party? Nung pang-kwan yan. Nung pang-February yata. Akala nyo siguro? Hindi. Hindi nyo ko kayang tusuhan. Sinasabi ko dahil nandito, wala dito sa talampakan kong aking utak. Nandito talaga. Kaya nga yan ang nangyayari. Hinahanap yan. Kaya yung mga treasury note na mga sa kustudyang kwan na yan, yan ang ikakarga dyan sa mga 12 eroplano. Madali lang sabihin yung kwan na yan eh, na mga sasakyan. Ang dami naman sasakyan na dadalhin mo. Nag-iisa ka. Bakit magpapalit ng pangalan si Romeo para makapasok lang doon? Sa China. Kaya ang bibigat ng mga paratang ko, pero yan ay totoo lahat yan. Yun sa Paris, paano kan? Kasi mayroon pang isang kustodyan, dito nga sa England eh. Yan siguro yung bahagi ng Rothschild. Yung porsyento na yan.
Kaya nga sabi ko, walang pinag-iba itong Marcos na ito sa mga Rothschild. Dahil nailihim nila eh. Eh ako naman, nabuklat ko na. Paano yan ngayon? Ang gagawin nyo? Kaya yan ang problema ng mga Marcos. Kaya yan, ikinulong na yan. Kaya ito na nagmamadali itong kwaneta. Yan ang pinagmimitingan ni Trump at saka ni Xi Jinping. Kung paano nilang gagawin hatian. Oh. Then matagal lang hinihintay ni Xi Jinping, si Trump. Kung iyang pagdala-dala ng mga investor na sina Elon Musk, putang na hindi na, dito sa Pilipinas, hindi kailangan yan dahil may pera tayo. Oh. May pera tayo. May ginto tayo. Inaayos na nilulain ka yan. Oh. Dahil sinulain ka, may ugnayan kami niya noon pa. Subok niya ako na hindi ako swapang. Kaya napakahirap eh. Yung mga pinagdadaanan ko, akala ninyo ganun-ganun lang. Ang pinagkukuhan ko dito, yung karapatan na mahirap. Hindi yung karapatan ng sarili ko. Hindi yung karapatan ng mga putang ng mga elitista na yan. Mga oligarko na yan. Kala nila kaya nila akong utuin. Hindi nila ako kayang utuin. Sanay ako sa hirap. Sanay ako sa meron. Sanay din ako sa wala. Kaya wala kayong magagawa sa akin. Hayop talaga itong mga putang. Kaya nga, yan ngayon, saan dadalhin yun? Oh, yan ang problema ng Amerika ngayon. Dahil binago na nila. Pero, ang hindi alam ng mga tao, sabihin, kung binago na yung hallmark o yung itsura ng mga kwan na yan, yung yung itsura ng mga ginto, meron kwan, may DNA ang ginto. Alam niya kung saan galing. Hindi, kaya nga sabi ko, huwag ninyo akong tangahin. Oh. Katapos, gusto nila yan, deuterium pa. Kaya hinahanap nila yung kwan na yan, yung 12 Milton nila ng platinum. Dahil yan ang gagamitin. Kaya nga, itong masasabi ko, maghanda-handa na kayo. Darating talaga ang big one na. Oh. Ngayon gagayahin na naman nila yung sinasabi ko. Ay, ito po mga gaya-gaya po tumaya eh. Hindi ba sana kung gaya-gaya po ito kutsinta eh. Tanginan nyo, mahirapan kayo sa akin. Kaya nga napakahirap itong ginagawa ng mga Marcos, mga Duterte. Oh, nasaan si Sara? Bakit hindi lumilitaw? Yan sinasabi ko, marami nang nahuli. Kaya sila, kung wari gulo-gulo lang yan, para itago lang. Dahil hahabulin sila. Kaya nga, gusto ko ipairal itong divine government na ito. Hindi yung divine government yung mangkal, ha? Patangin mo, mangkal. Hindi naman sa iyo pinagkaloob yan, divine law. Pagkatapos, aangkinin mo, swapang ka. Putangin na ka, natugiringan kang pastor. Putangin na, anong pastor ka? Oh, baka yung pastor ng Kalabaw. Putangin na ka. Hayop ka. Ngayon, nasasabihin ng mga masama ako, nagsasalita ako ng masama. Natural lang, dahil napakaikli na ng panahon. Kaya ang mga religion, mga yan eh, mga kupal yan, walang alam yan eh. Oh, napakaikli na ng panahon. Ginigising ko ang tao. Kung ayaw nyo magising, di wala. Alangan naman iyakan ko kayo para paniwalaan ninyo ako. Malabo yun. Sinasabi ko sa inyo, malabo. Hindi ako sa inyo. Bahala kayo. Yan ang sinasabi ko eh. Kaya nga, saan dadalhin ng mga Marcos yan? Yan ang nagiging problema nilang dalawa. Dahil yan, marami nang kinupit yan, siping na yan. Alam na yung mundo na yan dahil ako nagko-comment sa YouTube. Oh. Kaya nga,
Tama yung sabi ni Deng Xiaoping. Tayo na nagpayaman sa China, tayo pa ang binubole. Magiging marahas. Lugi ang BRI. Yung mga train na yan, walang walang sumasakay. Dahil death trap na yan. Paano yan? Wala nagbabayad. Hindi nila pwedeng singilin yan dahil hindi naman pera. Kaya nga sabi ko doon sa Sri Lanka noon, doon sa presidente ng Sri Lanka, huwag kang magbayad. Pera ng mahihirap yan. Pera ng sovereign wealth ng mahihirap dito sa Pilipinas. At ako may karapatan. Sinasabi ko, huwag kang magbayad. Nagbayad ba ang Sri Lanka? Hindi. Tanginan niya. May nagawa si shipping? Wala. May nagawa, tumulad na yung ibang bansa, Pakistan, yung mga iba pa, Bangladesh, ano pa dyan, Africa, may nagbayad ba? Wala. Sinasabi ko, dahil nalaman nila. Dahil ako, may walain ang utang ng mga bansa na yan. Bagkus tutulungan ko. Yung mga third world countries, bibigyan ko ng karapatan ng monetaryum na hindi magbabayad ng 3 taon ng hulog para makuan nila. Pero titignan natin kung paano nila ginagastos, kung talagang ginagamit. Magtutulungan natin sila makapagtayo, yung mga mahirap na, hindi lang dito sa ating bansa, sa ibang bansa, tutulungan mahirap na makapagtayo, magkaroon ng desenteng pamamahay. Yan ang sinasabi ko. Inaantay ko na lang itong dibiguan. Kaya nga sabi ko, malapit na lumitaw na nakasunod sa akin. Pagdating ng birthday ko, siya na. Yan sinasabi ko sa inyo. Kaya yan, natataranta na yung China at saka Amerika. Dahil oras na umangat ang Pilipinas, konting angat lang yan. Tuloy-tuloy na yan, wala nang makakapigil. Sinasabi ko na lang sa inyo. Sige na. Ang haba, no?